Lisod kayo tugkaron ang kabubuton sa Ginoo, mga igsuon, labi na gyud sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon dinhis kalibutan. Nganuman kay bisan tuod ang mga Hudiyo, ang mga Pariseo, mga Israelita in general, nagpaabot sa Mesiyas nga matao, pero wa sila mag-expect nga ang Mesiyas nga mao si Hesukristo matao sa paagi nga iyano kayo. Unya, sa dihang nanulti na siya, nagpadayag na siya siyang kaugalingon, iyang gipadayag ang kamatuoran nga wa gyud sa tawhanong panabot, wa gyud maigo sa iyang kahimtang. Nang litan moingon siya, anak kos Ginoo. Pero naman si Papa ug Mama, si Jose ug si Maria, kita man sila pagkatao niya, kita sila pagkamabdos ni Maria, kay silingan man sila. Ningon siya, ako mao ang sana manluluwas. Wa magi siya ka eskwela, kay perting pobriha, siya nanoy manluluwas. Mura bag wa maigo ba? Ni samot pag yung niingon siya nga, wap gani matao si Abraham, ako mauna. Nga, samot na gyud kalisod. Parehara na sa usa ka asawa ba nga, ang bana, giakyos og kanini ang nangabit. Niya ang bana mo ingon, di lagi na tinuod. Pero hastang babae ni ingon, kabit ko niya. Niya ang bana mo ingon, ay di lagi na tinuod. Kamo mga asawa mo, tuo mo. Niya ang mga tao mo ingon, kabit lagi na niya. Niya ang babae ng kabit lagi ko niya. Niya ang bana ni mo ingon, di lagi na tinuod. Ako'y tuhui. Saman mo, tuo mo. Daghan na kaing tao ba naka-observe o nakapamatuod, nakabit yun siya. Nya, ang imong bana ra gyud mo bugtong tao nga niingon, ay, kuhan lagi, di lagi na tinuod, tuhui ko. Sawan, tuo mo, nanay mga pictures, nanay mga ilang text messages, inana, sawan mo, tuo mo, yung di lagi na nako kabit. Oh, lisod kay tuhuan. Mao na ang pagtuo lahi sa rason. Mo gani atong timan-an, ang faith is different from reason. It is higher knowledge. Pag ibutang man natog knowledge, it is higher knowledge. Gitawag na siya og wisdom. Mo na diri sa atong kaning unang pagbasa, si Abraham dili sayon ang iyang nadawat nga saad sa Ginoo. Di na tumaabot sa iyang rason nga niingon ang Ginoo, sa iya ng katiguangon ba, niingon ang Ginoo, mga nakagdaghan kaayo nga ang uban nimong mga anak mahimong mga hari, nya kining yuta nga karon usa ka kalangyaw mahimo ning imo tanan. Nya sa iyang katiguangon, mga 80 na kapin, hapit na mo 90 tingali pagsaad sa Ginoo ani. Ang iyang edad, kinsa pa man, niya wagi anak, niya ang iyasang asawa, 7 ka tuig rasad, iyang pagkamanghod, so hapit na sa tumunubinta. Kinsa pa mang huna-hunaa sa tao nga mutuo, anak. Mao na nga, di pakita ni Abraham, nga nahimo gid siyang tinuod nga amahan, tungod sa iyang pagtuo. Mituo siya, pertig yun niyang pagkahimo ang amahan. Muna, ang pagtuo di ay mao ang atong pagdawat sa pulong sa Dios nga way reklamo. Ayaw na pagsigig analyze sa pulong sa Dios. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. O kung isulti na gani nas Ginoo, din agi na mahitabo nga dili matuman.
Kung unsaon pagtuman, di na lang taana mag-apil-apil. Ang ato na lang, mutuman lang gid taon sa iyang isulti. Mabitana din sa atong parokya, unsa may angay natong tumanon. Unsa man? Sige ra gid palit og slat. Kada palit ni mong slat, mag-anam sa katuman ang planos Ginoo sa atong parokya. Kung ingon ana pa lang ang ato sang buhaton sa atong nasod, ang ato mga government officials, magsigig tuman sa sugo sa Ginoo, dili na magsigig hunahuna silang kaugalingong kayuhan, pagkaninduta unta. Galing lang karon ang ilang hunahunahon, hasta guan na ko'y kwarta, mailiktin pa baka ko sunod nga kuan mo naron daghan kay mga balimbing, daghan kay sa una, supporter aring administrasyon sa mga Duterte. Pag-abot na nga ang mga Duterte, wa na dinhi, unya ang nagkupot na, kanina ni ang Marcos administration, daghan sa kaing nibali, inana, daghan na sad kaayong dili na sad mosulti og unsay kamatuoran, kay matud pas istorya, tinuod ba ka, gihungit na og malita, kinsa pa'y makasulti anang malita, maduom si mong baba. Sina ka ng malita, naagoy mga kanang ilang iiay diha malita pa awas-awas pang kwarta diri sa bakbain tao nya butangan dayog ikog nga murag buaya naong murag buaya ana ba mahimong mga buaya ay kanang buaya basta makapaak ganina di gina mo share wa nay sharing ug naa na roy daghan nya karon sad sige na ning kuan ning impeachment og pananglitag di gini ma-impeach nya mudaog gini si BP Sara inig eleksyon pohon sa 2028 anawa ato na lang ng ingnon mangambak na sana ari na sana magsigig baiid ni Sara kinsa gani kusog kaayo ala baiiran og sa tinud-anay daghan kay nakapahimo sa mga Duterte ay sa eleksyon atong 2025 daghan nga karon na malintong na kunong uban hinaot unta dili ta ingon ana mahinumdom unta ta sa atong kasabutan sa Ginoo nga magpabilin gid tang matinud-anon sa atong saad sa Ginoo sama ni Abraham nya mahimo ra ni kun motuo ta nga ang Ginoo sad di sa gyud malimot nato mo na nga kun mobalintong tas pikas moadto ta yawa-yawa tungod las kwarta di sad ta makaikyas sa mata sa Ginoo kay naa siya kanunay nagmonitor ka nato ang ato ra yung pagtuo mo'y makasulti ani pag-ingon sa mga Hudiyo diri wap agani kay 50 unya moingon ka nga nakakita na ka ni Abraham saon man gyud nga mao man ay kamatuoran di man na makita sa tong mata Ginoo ray makapadayag ni ana. Nasuko ang mga Hudiyo kay si Jesus nag-ingon nga ako anak sa amahan niya nagpakadiyos kuno siya niya ni-claim si Kristo tanawa akong mga buhat di ba mga buhat manis amahan ang pagkakabos niya wa gani siya grado pero nakahimo siya mga milagro, labi na gyud ang pagpabuka sa mata sa mga buta, nakadungog ng mga bungol, nakasulti ang mga amang, napalayas ang mga yawa, giayo ang mga masakiton, mga buhat man sa Ginoo nga gitagna diha sa kasulatan nga iyang gibuhat. Mo nang niingon siya, mao man ni akong gibuhat, asa man ani nga inyo kong batuon aron patyon? Yung sila, kana yung imong pag-ingon nga anak ka sa Dios, nagpaka-Dios ka. Pasabot ang mga Hudiyo naglagot sa unsa man? Naglagot sila sa pulong ni Hesus nga dunay buhat. Mao man ay kinaiya sa anak sa Ginoo na asiyay pulong niya ang iyang pulong iyang gibuhat. Ang yawa
nahimo sa siyang yawa, kay nagpaka-Diyos siya. So, way kalainan. Si Jesus, niingon, anak ako sa Diyos. So, nagpaka-Diyos siya. Bisag sa matas mga tao, tao ra siya. Ang yawa sad, bisag anghel ra siya sa Ginoo, nagpaka-Diyos siya. Motong nahimo siya giyawa. Unsa may kalainan ni Jesus og sa yawa? Pulos man sila nagpaka-Diyos. Ang yawa, ang iyarang pulong maoy nagpaka-Diyos, pero ang iyang binuhatan kontra sa Diyos. Nakuha niyong diferensya? Si Jesus nagpaka-Diyos, unya ang iyang binuhatan mga buhat sa Diyos. Ang yawa nagpaka-Diyos, pero ang iyang binuhatan kontra sa Diyos. Kita rabasan mga tao, labi na tang mga Katoliko, nagpaka-Diyos ba yata? Sige ba tag-ingon nga, amahan namo. O, di ba? So, nagpaka-Diyos ata. Atong giisip nga anak tas Ginoo. Nga niasad nato dinhi, liwat ni Jesus, naasay liwat sa yawa. Nga gasigig ingon, amahan namo, pero ang binuhatan, kontra sa mga buhat sa Dios. Naasad nato dinhi nga nag-ingon amahan namo, pero ang binuhatan nihaom sa mga buhat sa Dios. Nilingi ako no imong tupad. Ing nakumusta imong mga buhat? Ing nakumusta man imong mga buhat? Na. Bisa namong mga pare, nga kami gyud giordinahan gyud mi aning among kunuhay pagka-anak sa Dios ug pagkaliwat sa Dios. Doon na namoy nagpaka-Dios nga pare kunuhay mi, pero ang among binuhatan wa mo haom sa mga buhat sa Dios. Naasad namo nga giordinahan pagkapari, unya ang binuhatan buhat gyud sa Dios. Niadtong among niaging recollection atong Lunes before sa among Christmas niadtong Martes, ang among topic nga gipaambit sa usa ka buutan sad nga pari nga Agustino mao ang clericalism o entitlement. Avoid, matod pa niya, o gi-emphasize po ni Archbishop Abit Oy, let us avoid clericalism and entitlement. Kasabot mo ana, unsa nang clericalism? Sa mo kasabot, no? O, kanang cleric, mo na gitawag og ordained person, cleric, pari, ordained, magsugod na sa pagkadikon hangtod sa pagkaobispo. Mga ordained man na, dikon, pari, o obispo. Cleric na, clerical state ang tawag ana. Nya kanang clericalism, usa na ka filosofiya nga ang pari mag-ingon, ako'y masunod, kay ako maoy pari. Ang akong tingog maogyo'y masunod. Ako'y magbuot kay ako'y pari. Nya inigreklamo dahil sa mga parisyoner, kinsa may pari din ano? Kinsa man mo nga ako may obispo. Ako'y obispo, ako'y magsunod. Nya moingon sa mga pari, Bishop, murag di naman namaw, ako'y obispo. Ako'y Santo Papa. Ako'y kardinal. Kinsa man mong mo-question ako nga mga ordinaryo raman mong pare. Labi na gyud og lay person kanang binunyagan lang. Kinsa man ka? Wa ka kailan ako, si kardinal ko. Ana ba no? Mao nay clericalism. Gilingi-lingi ako no ninyo sa inyong nga sinati nga pare, i-apil ning nagbarog. Kining nagwali ron.
Unsa man ko nagpractice ko sa akong pagkapari nga anak sa Dios o clericalism. Di ay magtingog, obserbahi ko. Kay hibaw man ko nga motingog mo diha inyong sa kong uluuluhan. Secret na lang, ilibak na lang ko ninyo, ilibakan na lang ko. Ana, nganong niingon man, nya kanang entitlement, nga mura ba og mo claiming nga kami mo'y tag-iya. Iniglingkod na mo sa parokya, ako na'y tag-iya sa parokya. Iniglingkod sa diocese, ako'y tag-iya sa diocese. Entitlement ba? Angayan kong tawgon og ingon ani, entitlement. Angayan kong hatagan og dako nga posisyon, kay bright ko nga pagkapari, na ako'y doktor, na ako'y doctors. Dili ko nurse, doktor ko. Kana si Father dito na ibutang sa Island Paris. Kaya nga naman, midwife ra na. Ako doktor ko. Ano? Nya kung ibutang siya sa gamayng parokya, ni kagod. Wa mo kaila, doktor ko, entitlement na inana. Kanirong nagbarog siyong atubangan, doon na sa ni entitlement. Secret, ano? Ibaw ko inyo kung libakon ini guman. Nya pwede sa ninato dadon ngadto sa atong mga authorities, pares ninyo, authorities mo sa inyong pamilya, authority mo sa inyong mga organisasyon, sa inyong mga kompanya, inyong gitrabahoan, asan mo yung mga posisyon diha. Naagya po ni kanang word nga clericalism or entitlement. Kana bang murag mangangkon ta nga angayan gyud kong tagaan ani. Nya kun makadawat na ko ani, ako nay magbuot kay ako na ni. Ana. Hastang pagkapari ang kunon. Muna si Jesus naingon siya, og di mo mutuo nako, okay ra. Tuuhi lang ninyo akong mga buhat. Muna ang mga buhat importante kaayo. Ug unsa may buhat nga Dios nun, makapalipay sa mga tao. Mo ginay una. Ang imo gani rong gibuhat, ang akong gibuhat nakapaguol na gani sa katawhan kana yawa na na. Ang akong paggamit sa akong authority yawan ona. Mo nay angay batuon hantod mamatay. Kadto mo noy batuon si Jesus. Batuon manoon si Jeremias des unang pagbasa, patyon manoon siya nga nagbinuotan man ta siya. Kinaiya gid na si Yawa. So kanang nagkupot og authority nga nagsunod sa Yawa, masuko na sila sa nagkupot og authority nga nagsunod sa Ginoo. Bisag wa na sila hilabti, masuko gid na sila. Nya ang ila ng paningkamot, daoton gyud nila matud pa ni propeta Jeremias sa unang pagbasa, gidaot mo kog maayo. Si Jesus at gidaot sa maayo. Nga naman, dili tungod kay nagbuhat siyang matarong. Kung dili, ang iyang magong paggamit siyang authority, wa mo haom sa ilang paggamit sa authority nga yawanon. Lingay mong tupad, ina, di ka masuko og tao nga buutan. Ina, di ka masuko anang taong buutan. Ha? Di mo masuko? Kana ra bang buutan no mutug-an biya nas tinuod. Nya di mo masuko anang tawo mutug-as tinuod. Sa ato rong mga politicians, kinsa may masuko sa mga tawo mutug-ag tinuod, mga Marcos group, Duterte's group o Pinklawans Yellow group. Secret. Kana. Masuko gani ka sa tawo mutug-as tinuod, yawanon ka. Yawanon ka. Nya unsaon man aron di ka mayawanon, matud pang Bishop Abit oy, gi-announce po to sa among kanini ang chancellor nga ambot nganong gihisgutan tong pag-change ani mga pista. Wa sa kokibaw no nganong mao toy gi specific yung announce dito sa atong chancellor nga iyang announcement nga ang pista kuno sa parokya kinahanglang dili mausab kung wa gyoy thorough na consultation
gikan sa katawhan sa mga parokyano o aprubahan gyud sa obispo. Why change kuno sa pista celebration, sa date o adlaw sa pista? Kana bang usbo nimo ba ang naandan na pista nga dili moagi sa katawhan o sa obispo? Ana. Ang mayo. Pero naamo sa mga pare, naamo sa mga authority nga ila man ang mamanipulate. Papirmahon man sila tanang mga tao. Nya di ka mo pirma taktakon man ka, di naman ka mahimong pipisi. Di naman ka mahimong lector, di naman ka pwede mo sana clericalism gyapon na. Oh, kinsa tong dili mo pirma ani ay namog serve sa simbahan ha. Pader flaman ko insa awa na kanisa wa na kani pirma, di naka flam. Pader Legion of Mary ko, awa ka ni pirma, di naka Legion of Mary. Nya human katong tanan nga ni pirma, mao dito i-endorse obispo Bishop Osboni namo ang pizza kay kana ganing ni pirma na ang mga tao. Oo, very good. Pader. Pirma der. Pero ang katud ang ni pirma ang mga pabor sa tos pare. O clericalism gyapon na. Nana. Nya kun ang obispo prudent og prudent ang obispo, unsa may ang buhaton? Moingon din siya, Padre, pila man ka buok parishioners nimo? Ayan. Kuan Bishop, mga 20,000. Ngano ang nipirma 300 raman eh. Papirmaha ang 20,000. Tanaw na to unsa gyoy resulta. Unya kinahanglan dunay signature sa tanang mga chapel leaders o mga leaders sa organisasyon. Nya human ana ipatawag kay motambong ko sa ilang meeting. Haron mahibaw-an gyud ang tingog sa mga tao. Mao na nahitabo sa tong gobyerno karon. Nindot kay tag sit up. Congress, kamo mo'y identify sa sufficient sa impeachment ba? Kamo'y identify sa sufficient form, sufficient sa panangusa, substance o sufficient ground. Unya kung ma-approve ni ninyo, ipasa dayon sa Senate kay sila maoy mo trial. Di ba? Dili mo mag-trial diha. Ang inyo lang i-identify lang sufficient ba sa ato panaabay ligon nga ground. Nya ari na ang trial sa Senate. Unya kung ikaw sad nga gi-impeach, wa sa kakauyon sa impeachment kay nagkasabot sa ning Senate o Congress, nya tan-aw nimo injustice kaayo, hala file og petition ngadto sa Supreme Court. Kaya ang Supreme Court mao na gyud mo timbang-timbang. Mao ni ang atong check and balance sa atong hustisya, justice system sa atong nasod. Karon akong nadunggan, mao na roy gubot sa social media, mag-trial naman ang Congress. Humana sila identify nga ang impeachment sa Vice Presidente, ang impeachment petition sufficient in form, substance, and ground. Unya maghimo silang trial. Ila na lang unta nang i-forward ngadto sa Senate. Adto ditong trial mo naroy gi-argue nila. Ngano man ang Congress nagpaka Dios. Ang dili nila sugo nga ayaw pag-trial, mag-trial sila, magpaka-Senate pod sila, magpaka-korte pod sila. Naatay ingon ana, naidaghan ninyo dinhi. Di ba kanang mga tao sad nga ibutang og administrator sa simbahan sa ligas pare tanawa, ang batasan murasag pare. Di ba? Na sila ko dili ni pwede. Kinsa bang ka? Ako'y gisaligang father. Mao na sila. Pare ka. Kana labi na ng mga sekretary, animal kay na mga sekretary uban. Tanawa, di ba mas stricto pa sila sa pare. Muna kini ato mga sekretary dinhi, komentaryuhi gina ninyo. Di gani mo kauyon tagay din kog suwat.
Tagay ko, ing napadir, picture ang naong. Kay ang akong gitudlo aning ato mga sekretary, kinahanglan inigsud yun sa tao des opisina, malipayon sila. Inigtanaw sa inyong naong, smile yun mo. Practically, hasta ning nang limpyo din kaning nang limpyo simbahan, kanang nang limpyo sa ground, nga ba nagkusmod ang naong, sultihi ko. Oh! Kana bang malipayon ba? Pero kana, di na pwede. Kinsa man ka? Muram kag pari. Muna'y gitawag og abuse of authority. So si Kristo nag-emphasize, ang atong mga buhat, kinahanglang muhaom sa atong pagkaanak sa Dios. Dili ngilad ang pagpakadiyos. Basta dili ka mag-abusar sa imong authority. Kung kutob ra kas authority isip Dios, isip leader, nya i-impose dayon imong authority, di ka mosugot nga naay mosupak nimo, yawa na ka. Apan kung mogamit kas imong authority aron ialagad sa katawhan, aron malipay ang katawhan, kana Dios non ka. Kumusta mo dinhi? Nalipay mo sa akong pag-alagad? Ay lagtingog. Ay tingog kay bias na. Di alas imong kasing-kasing nya ipanabi na ngadto secretly. Og wa mo nalipay, ipanabi. Og nalipay mo, ipanabi sad. Ana, ay lang karog tubag kay pakaron ingnon man. Ana, no? Nya mailhan na nimo labi na kaming mga pare, mailhan gina nimo. Kung nakalipay kas katawhan ngano man, mag-anam kadaghan ang imong manimbahay. Nya kung wa gay malipay ang katawhan, mag-anam og kamingaw ang imong simbahan. Mamalhin nagsimba. Kumusta man taron? Nag-anam og kadaghan ang nanimba o nagkajutay? Secret na. Kana sa mga leader, kana mga politicians, ilhan na nimo mga yawanon. Kay kung musuroy na sila, hapit wa na'y magpa-picture. Mura na sila maglakaw nga wa na mailhis mga tao. Pero kung ikaw gani usa ka politician nga daghan kay kag nahimo, magdugok ang mga tao nimo, mura jud kag magkabuang daghan kay magpa-picture. Maura sad na ang mga pare, obispo. Inighuman nimo og misa, wa gyud magduol-duol nimo aron mo bless, wa magsige og pundok nimo, kana peligro na. Kana bang iniglakaw nimo mura lang kag wa mailhi. Pero ighuman ni mog misa na dayon magpa-picture na kana mura na siya og kung kaingon ka napagiday nalipay ani akong naong. Pasabot na pa kay nabuhat nga arang-arang. Mausad na kamo mga ginikanan kung ang inyong mga anak dili na maminaw ninyo, nya ditso laglakaw kusmod kay naong, di na kay mohangop nimo igabot nimo kana yawanon kang pagkaginikanan. Kamo sang mga bana og di na namo kiss ninyo ang inyong asawa, di na namo ingong I love you, mukusmod hinong naong, yawanon kang pagkabana. Labaw na mo mga asawa, kung ang imong bana, di na mo gaos-gaos nimo, murag hilasan na kayo magkadipigay mo inighigda, kana yawanon kang pagkaasawa. Pero magsige naggakos nimo, magsige ningon, I miss you, love kay tika, kana Diyos nun ka. Pero ang pari na magsige ingon nimo, miss you, mapiligro na. Sige na, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, ganahan jud kay kang mopalit og slot. Ingna, ganahan kay kang mopalit og slot. O ganahan kay kang mopalit og slot, pasabot Diyos nun ka. Nyagdigi ka ganahan mopalit og slot, yawanon ka. Unsa man gyud sala ni Hesus sa katawhan nga ang mga leader sa katawhan sa iyang panahon buot man mo patay gid niya. Unsa may sa gid niya sa katawhan. Mura gitawag to crime against humanity. Unsa man? Awa mo kay baw? Sige gud sila paningkamot, mag-meeting gud sila. Magsige gid sila paningkamot nga mapatay si Hesus og nilampos gid sila. Na patay gyud. Nalansang gid sa krus. Unsa man gisa ni Hesus?
nga gitawag nila atong panahon na og crime against humanity. Ang iya ra gyung sala tungod kay zaman matod pa sa mga kadagkuas mga Hudiyo, dili sa binsan unsang maayong buhat nga amo kang batuon o patyon tungod kay nagpakaginoo ka, nakigtupong ka sa Dios, kay niangkon man si Jesus nga ako anak sa Dios. So ato pa kana ding moangkon kang anak ka sa Dios, iglalansang ka sa krus. Kamo moangkon pa mo, kinsay moangkon nga anak sa Ginoo ta sa kamot. Ang di mo isa anak sa yawa nya, musugot na mo nga ilansang mo sa krus. Sugot dili naong ninyo, di man kay mo mupalit og slat gani, sugot na nog ilansang. Pero basin pa di ay, basin pa. Ang nakanindot kay si Jesus, nahibaw kaayo sa iyang gibuhat. Ang wa kahibaw sa ilang gibuhat mao ang mga Hudiyo, labi na gid ang mga leaders. Mao tong pagkalansang ni Jesus sa krus, ningon siya, amahan ko, pasaylua sila kay wa sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kanabitang masuko tas tao nga nagbuhat og maayo, we become ignorante. Unsa may kalainan sa ignorant o sa innocent? Tubag yun. Congratulations sa nihagog tubag, no? Masakto magsadili. Ang ignorant, way hibang kaagan. Mao na magpatuyang lang siyag buhat, nga wa mahasubay usahay sa balaod, kay ignorante man. Nya bisan pagwa siya mahibaw sa balaod, nya nasupak niya, doon na gid siya silot nga mapaabot. Kay matod pa sa atong batakang balaod ba na, o sa atong standard law nga sana balaod, ignorance of the law excuses no one. Dili nimo pwedeng gamiton nga rason, wa man ko kahibaw aning balaura. Maura ba na gamiton dahil ka nang mo-violate ka sa traffic rule, no? Tanawa wa ka kakita na one way na. Ay sir, ignorante kay ko sir, bago pa ko din sa Cebu City. Naago to siya gapuyo sa carbon god. Bago. Hangyo dahil kay ignorante, oy, excuses no one. Ignorance of the law. Pero ang innocent, wa siya'y sala. Wa siya'y gilapas nga balaod. Si Jesus, way gilapas nga balaod. Doon na lang siya'y gideclare nga wa mauyuni sa mga Hudiyo. Ang iyang pag-ingon nga ako ang anak sa Dios. Ang mga Hudiyo nagpaabot sa anak sa Dios nga mataw, nga gitawag og Mesiyas. Kay gisaad na sama diri sa atong unang pagbasa nga magtukod ko gikan sa inyong taliwala, kaliwat ni David nga maoy motukod sa akong gingharian dinhi siyota sa akong templo, nga maoy mohiusa sa nagkatibulaag na katawhan nga nabihag sa lain-laing mga nasod. Gisaad man na sa atong unang pagbasa nga ako mong tigumon pagbalik, nga magpili ko og usa ka hari nga kaliwat ni David. Nga giangkon ani Hesus nga ako na, di man sila mudawat nga siya maoy angayang himuon nga Mesiyas. Mao tong gipaglalaban gid nila. Ila gid tong kontra og maayo, kay di gid sila makadawat nga si Hesus anak ni Jose nga panday, pobre kaayo, way grado, anak ni Maria nga housewife, mga dili inila atong panahona mahimong Mesiyas, manluluwas. Ngilingay mong tupad ing na
makadawat ra kanako. Imong tupad ba na makadawat ra kanako? Sa akong paniid niining nahitabo ro sa atong nasod, kining ilang pagsigig ang atong administrasyon nga nagsigig yung lutos sa mga Duterte. Gipapriso na si former president more than 1 year. Uy, birthday ron niya, no? Oh, kaduha na siya nag-birthday dito sa prisuhan. Kaduha na nag-birthday. Paduong rabatos iyang birthday last year. Gipriso siya dito. Nya karon na sad, birthday na sad niya. Tuwa lang gyapos prisuhan, wa lang gyapoy klarong kaso. Kay wap asay mga kanaganing gitawag natog tinuod gyud nga ebidensya, kay way mga witnesses nga klaro. Karon sa dinhis Pilipinas ang iyasang anak si Vice President Sara gisigihan sag pa-impeach bisag way ebidensya nga klaro. Gani ang sikat kay karon nga word kanang fishing evidences, namingwit kunog mga ebidensya. Na ang ako ra gyung nabasa ani, no, dili tungod kay mga dautan gyud ang mga Duterte. In relasyon sa atong administrasyon karon nga naglingkod kanang mga opisyal diyang galingkod, ubay-ubay nila labi na gyud sa tag-as og ranggo gikan sa presidente nga ri sa Congress nga ri sa Senate nga mga naglingkod og posisyon, ubay-ubay nila or pipila nila di gyud makadawat nga makalingkod pagka presidente ang mga Duterte dinhis Pilipinas. Kana ra gyud. Kay og imong pangutan-on, naa ba sila'y kaso sa korupsyon nga klaro gyud na korupsyon? Wa may klaro. Nangita pa man silang ebidensya. Ang klaro gyud nga dunay korupsyon kadtog yung gikawat karon nga mga trillions gisuod pag mga malita. Kadtong gidivert nga kwarta, gikuha nga kwarta sa PhilHealth nga 60 billion. Kadtong Maharlika Fund nga niabot og hapit 300 billion. Kadtong mga unprogrammed fund nga nawa nga matod pa ni Attorney Vic Rodriguez mga 800 billion og tinuod na ilam nang kwenta-kwenta. Kadtong atong gold bar nga gibaligya nga 29 tons nga billions pud to nga wa gyud kwentada hangtod karon. Kadtong gikuha nga mga kwarta sa PDIC, kadtong gikuha nga mga budget sa atong flood control nga 1.3 trillion. Nahitabo na kaning maong administrasyon. Nahitabo na niining 2022 hangtod karong 2026 nagsigi pa nagkahitabo. Kanay klaro nga naay korupsyon niining maong terminoha og kinsa may manubag ana kining maong administrasyon. Nya kinsa man nga particular person mao unta nay pangitaon. Kadto man oy sigihag hisgot ang nilabay na. Di lang gid sila makadawat. Parihan ni Hesus, wa siya'y sayop, wa siya'y sala, di lang gyud makadawat, mo nang patyon gyud siya. Mga igsoon, kining atong kinabuhi sa kalibutan, ang atong destinasyon mao gyud ang kamatayon. Death is our final destiny. Ngilingay mong tupad. Lingi ba? Ingna padong kang mamatay. Ingna. Napadong gyud kang mamatay. Bisag unsaon panimog trabaho, bisag unsaon panimog inom anang mga tambal, exercise, hala, palit anang mga mahalon kaayong mga supplement para lang gyud ka way cancer, way sakit, mamatay ra gyud ka. Sag unsaon pa na nimong pakolor imong buhok, hala panindot anang imong naong aron nindot gyud ka di ka matiguang, mamatay ra gyud ka. Sag unsaon panimo og palaygit aron di ka daghag anak kay basin unyag manganak ka, cesarean na ra ba kag katulo, basin unyag mamatay ka og manganak pa ka, mamabdos pa ka, mamatay ra gyapon ka bisag gilaygit pa ka. Bisag gamit pa ka ng mga pills, mga kondom, aron nindot kag kinabuhi, way daghang anak, aron
magpundog yung kag kwarta, bisag daghan pa kag kwarta, mamatay ra gyud ka. Bisan pag unsaog baligyag slat, sige kong misa dire, matay ra gyud gyapon ko. Ako ba ako? Lain sa kay kamuray mamatay, ako sad. Ana, mga matay ra gyud ta. Pero kinsa may bulahan nga mamatay, kanang ang imong kamatayon imong gihalad aron pagtigom sa katawhan. Si Jesus gitag-anan ni Caiphas, usaray kinahanglang mamatay alang sa tanan. Ug matod pa sa atong ebanghelyo, gitagna ni Caiphas isip siya maoy pangulong pari nga kinahanglan mamatay si Jesus aron pagtigom sa tanang katawhan, dili lang sa mga Hudiyo, kung dili sa tanang yung katawhan sa kalibutan. Kanang kamatayon mga igsoon, mao gid nay makapahiusa nato. O kanang tao nga anda magpakamatay para sa iyang isig katao, makahatag ginagkahiusa sa katawhan. Dili yun perfect nga hiusa nga 100%, pero naagyos mga 95 to 99%. Si Kristo nakahiusa sa katawhan 99%, kay ang 1% kadto mga high priest nga nipatay niya. Sa pag-birthday ni President Duterte dito sa prisuhan last year, na-amazed ang kalibutan nga nagtanaw nga from all walks of life and from every nation in the world nangadto sa dahig. O nagpundok sila dito, nagprogram, nag-celebrate, namutang mga buwak, ambot ka karon unsa karon hitabo dito. Hasta dinhis ato na naghimog mga prayer rally tibuok kalibutan, Japan, United States, bisag asa naghimog mga rally pag-celebrate sa birthday sa napriso nga presidente nga kuno dunay crime against humanity. Ana, sige, ato nang dawaton nga objective truth. Hinaot unta ang ato sang administrasyon karon gikas presidente hangtod sa barangay officials, mudawat sad unta mo ni anang objective truth nga nakita na sa tanang tao sa tibuok kalibutan nga nahitabo na og dili na basta-basta nga hitabo. Tagsarang tao mag-birthday nga ang tanang nasod sa kalibutan mag-celebrate. Tagsara kay na mahitabo. Ingnon ta po ng litan, yawa kay ni Duterte. Pero kay gi-celebrate man ang iyang birthday sa nagkalain-laing katawhan sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, doon na tingalitay second thought. Di sa kumuingong, dili sakto ang pagtawag niya nga kriminal sa mga nagpapriso niya dito, di sa kumuingon nga sayop sila. Parihar mo din ang pagkasultihan. Sakto di kumuingong sakto sila, di sa kumuingong sayop sila. Atong pamatud-an, kita mo imo pamatuod. Karon ila na sang gi-impeach ang anak dinhi sa Pilipinas, ilang gilotos og maayo. Karon atong matan-aw sa social media, bisag asa maglakaw-lakaw ang atong vice presidente, dugukan sa mga tao, mura sila nakakita og celebrity. Doon na sa gipo sa social media nga nagbarog-barog ang atong presidente, wa na nila mano. Ni kinopo na lang siya siyang kamot, na kinopo. Ana-ana pa tato siya, wa man ginigdawat siyang kamot, ning ana na lang siya. Kana objective truth po na siya. Kung unsa may rason, kita nalay mamalandong. Mga igsoon, kung maniguro ta sa atong kaugalingon, dili ta makahatag og kahiusa sa mga tao. Pero andam tang magantos og magpakamatay para sa uban, mahiusa nato ang katawhan. Mao na ang pag-antos ni Kristo ug ang iyang kamatayon nakahatag yod og dalan sa kahiusahan. Unya kung gusto tang magkahiusa, kinahanglan sad tang moantos ug magpakamatay para sa uban. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay.
Lingiya. Ing na siya. Sugod karon. Ina. Sugod karon. Ako na'y muluwas nimo. Na ako na'y muluwas nimo. Apil na ng imong mga utang. Maoto ang sugilanon sa pasyon sa atong Ginoo. Manglingkod tas makadiyot. Gikapoy mo og barog. Kapoy? Unsa naka si Jesus no nga nagbitay gyud sa cross, niya gikulata gikan sa tungang gabi, gilansang sa cross pagka alas 12 udto, pagkasunod adlaw nagbitay hangtod alas 3, una pa namatay, perting paita. Ug nganong gibuhat man ni Jesus, una para gid ni sa atong kaluwasan. Lingiyay mong tupad. Ingna, grabe ang gibuhat ni Jesus aron ka malangit. Ingna, grabe ang gibuhat ni Jesus aron ka malangit. Nya ikaw, sige lang kag kiskis anang imong kilay. Sige lang kag kolor anang imong buhok. Sige lang kag paputi anang imong naong. Antos-antos sa kadiha, oy. Sige lang kag pangaway anang imong bana, imong asawa, imong silingan. Sige lang kag yaw-yaw anang imong anak. Antos-antos sa kahoy. Muna, mubuhat sad ta para sa kaluwasan sa atong isig katao. Luoy kay ta karon kay ang ato mga leaders, pipilas mga leaders, labi na dihas Congress karon, uwaw kaayo ang ilang gibuhat nga hasta ang trabaho sa Senate nga mao ang paghimog trial ilan ang gibuhat para lang yun matuman ang ilang gusto. Na karon na say mga lawyers nga niingon ni file sila petition sa Supreme Court for si Surari para ipahunong ang maong pag-abuso sa gahom. Ang mga Hudiyo way nakaplagan nga sala diha ni Kristo. Naghimo silang mga pagbutang-butang. Ibutang-butangan nila. So panahon pagid ni Kristo naa na ning mga buangon sa atong katilingban nga mga leaders. Maghimog mga tinumo-tumo nga mga sala. Ikaduha, nganong gihimo ni Jesus tungod sa iyang pagsugot sa plano sa Dios. Matod pa niya, pwede man ko magpadag mga anghel para mo patay ninyong tanan, pero masinugtanon man siya. Matod pa diri sa unang pagbasa, akong gipatara ang akong naong sa nagluwa ug nagtamparos nako, ang akong likod sa naglatos kanako. Mao say gibutang sa unang ikaduhang pagbasa nga nag-ingon nga iyang gihukas ang iyang pagkadiyos og mipuyo siya isip tao nga masinugtanon hangtod didto sa cross. Lingiya na sa dimong tupad. Ingna musugot yung kas hangyo ni Father nga mamalit tag slot. Na musugot ka, hangtod yun nga mahurot imong kwarta. Ingna ko no. Oh, mga animal kay ta. Masinupakon. Masinugtanon gid unta ta kay mao nay makaluwas. Ug ang ikatulo nga rason mga igsoon nganong gibuhat ni Hesus aron mabuntog ang yawa ug ang kamatayon. Gibuntog niya ang yawa ug ang kamatayon, ang sala ug ang kamatayon. Way laing makabuntog ani ang pag-antos ug ang pagpakamatay ra gyud. Kanang imong tupad, sad-an kay na. Apil na ning nagwali. Atong buntogon, o kung saan na ito pagbuntog, mag-inantusay ta, niya, magpakamatay ta para sa atong isikataw. Dili ta magpinatyanay
magpakamatay. Sige, agbay ang imong tupad. Agbay ba? Agbay ba? Na pwede na ko nimong patyon. Pwede na ko nimong patyon. Unta, dili kay magpinatyanay karon gubat sa Iran, pinatyanay dinis ato, pinatyanay sa politika. Ang atong vice presidente nga gisigihan nilag impeach karon, mao gyud poy ilang hiringan diha sa Congress, labi na sa Committee on Justice kuno, na uban itawag na ana og Committee on Injustice. Way klarong sa gasigig tabang nato, gasigig himo ani karong response aning ni ang mga calamities o kani karong krisis na ay gibuhat para sa kaayuhan sa uban. Mao pag i-impeach ang naa hinos Congress ug naa sa executive branch, naa sa atong legislative branch, daghan kayong mga akusasyon nga ang mga malitang kwarta ilang gipang kuha, ang trillions of money ilang gipang kuha. Daghang ni testimonya, wa hinuoy kaso, ni ano'y gasigig trabaho, nagtinarong, mao hinuoy gi sigihan og gukod. Si former President Rodrigo Duterte ga birthday gahapon, kita mo social media, purting daghanang ga-celebrate, tibuok kalibutan, labi na dito sa Davao, purting tao nagpasidungog siyang birthday. Mga naa social media na nagkuhag cake, mangantag happy birthday, tibuok kalibutan nag-celebrate siyang birthday. Panagsara kay na mahitabo, bisan gani Santo Papa inig birthday, way magpundok sa gawas o sa tibuok kalibutan nga mohago gyud mag-birthday party para niining gipriso nga doon na kunoy crimes against humanity. Muna mahibong taba sa mga nag-accuse ni ana. Ngano man daghan man kaayong magsigi og pasidungog niya. Unya naa may pipila nga magsigig tulisok nga crimes against humanity ang iyang gibuhat. Mga igsoon, usa ra gyoy atong timailhan nga nagsunod tas Ginoo. Una, andam tang muantos. Kanang taong andam muantos, nagsunod nas Ginoo. Kanang magsigig paantos sa iyang isig katao, gasunod nas demonyo. Sunod, mualagad ta, bisag dauton ta. Kanang sigig alagad, nagsunod nas Ginoo. Kanang sigig panaot sa nangalagad, nagsunod nas demonyo. O katapusan, andam tang mamatay diha sa atong pag-alagad sa katilingban. Kanang gasigig paniguro nga dili mamatay. Para dito ganihas gawas pagdayon atong lakob, ilog yun. Di gyud gusto nga adto makalingkod sa gawas kay ari gyud molingkod sa sulod kay naay hilipan. Kamong naas gawas nga wa na kasulod, kamoy mag-unas langit. Ug ang awahing mulsulod sa langit kadtong nag-ilog-ilog og so dayon diri sa suod simbahan. Pero pwede sa ta magdungan dito sa langit kay purti man daghanang pultahan. Basta mo desisyon na ta karon nga muantos, mualagad og magpakamatay. Matod pa sa unang pagbasa, ang alagad or sulugoon sa Dios magbuhat sa mga sugo sa Dios nga hilom lang. Dili siya magsaba-saba, dili makiglalis, hilom lang. Mao gid na siya ang batasan sa tinuod nga nagsunod ni Hesus, dili makiglalis, na ay pag-amping sa kahiusa ug kalinaw. Lingi ay mong tupad na dili ka tiglalis sa inyo. Dili katiglalis-lalis. Usahay naara ba ta ingon ana nga muratag buutan pero kusog kay ta makiglalis kay ato gyung i-insister ang atong gusto. Muna ato nang ampingan nga dili ta makiglalis. Unya unsaon man aron ang Ginoo aron dili ta makiglalis, musentro ta sa Ginoo.
Ayaw pagsintro sa imong kaugalingon, ayaw sad pagsintro anang imong isig katao nga mo ilang mga standards. Ang standard Dios Ginoo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang 14 ka mga istasyon sa krus nga atong kani-ganing gisubay, maunay paghatag natog pahinumdom nga ang buhat sa Ginoo dili gyud angay natong ibaliwala. Sa matag istasyon gipahinumduman ta unsa ta kaimportante sa Ginoo hangtod gyud sa iyang pagkabanhaw o pagkamatay, hangtod pagkabanhaw. Kita gyud mo'y gihalaran sa Ginoo ni ana. Adtong iyang pagkadagma, gilatigo, kita gyud maoy gihalaran sa Ginoo. Sige, lingian na sa dimong tupad ing na pinangga ko nimo. Na pinangga ko nimo. Ang may natong kanta ganiha sa atong kada istasyon igtabok nato na ginang word nga pinalangga kong lungsod. Tubaga ako unsa may dautan nga nahimo ko nganha kanimo nga nianang cross ilansang mo ako. Tubaga ako no. Unsa man gidautan nga nahimo sa Ginoo ni Hesus nga gilansang man siya sa cross. Naawa. Nya nganong ilansang man siya sa cross? Mao na kon mo pangga deta og usa ka tawo, kita maoy mo angkon sa iyang silot. Kita ba mo'y muangkon sa iyang silot. Mo na ayaw gyud reklamo kon magkalisod-lisod ka. Kung magsige kag higugma, nya dili ka baslan sa paghigugma, dahil ra batag mahay. No. So di na ta magmahay ron ha. Di na magmahay. Kay nga naman mao gyud ay resulta kung mahigugma ta. Kita gi mo angkon sa silot. Una karon ang Pilipinas niay dako kayong sala nga nahimo kaning atong pag patronize aning korupsyon nga dako kayo. Kinsa toy mga buutan nga mga Pilipinos mao gyoy silutan aning maong dako kayong sala sa korupsyon. Di ta maghuna-huna nga kanang nagpakasa karon maunay silutan. Kita nga wa magpakasala, kitay mo angkon sa ilang silot. Okay mo dili? Usara may nitubag. Okay mo dili? Nya unsa man pag-angkon sa ilang silot? Unsaon pag-angkon? Na sila may nangawat o paldo-paldo, malita-malitang kwarta, nya unsaon man nato pag-angkon sa silot nila. Ang una natong buhaton mao gyud ang pagbuntog sa kahakog sa kwarta dinhi sa atong kaugalingon. Puy-an nato ang sugo ni Hesus nga bulahan kamong mga kabos. Si Kristo sa iyang pag-angkon sa atong silot, sa atong kahakog, nagpuyo siya sa kinabuhing kabos. Ang kakabos mo'y una giniyang gipakita nato. Siya go'y tag-iyas tanan, wagi arang niya. Kung maghimo siya dako kaing palasyo, magtipunog ang iyang kwartang purting daghanag mga bulawan, wagi arang niya. Pero ang iya jud gipakita nato ang kakabos. Nya sige sa siyag tudlo, bulahan kamong mga kabos. Nana.
Nya, lingay mong tupad. Ing na mamahaw pa ka karon. O ang imong pamahaw, imo na lang ihatag ngadto sa imong silingan nga kabus. Ing kawa man ko'y silingan nga kabus pa der. Ipalit og slot. Ay nalagkaon. Ay nalagkaon yun. Nya, kung naa kay mga motor, naa sa kay mga sakyanan, ibaligya ana karong si manahang. Nya, ang halin ana, ipalit og slot. Ana, mohimo mo ana, dili. Oy, wa gini angkon. Sus, wow na, ingkapaita sa dana, padir kita mo say maglisod ana. Maobitay akong giingon, nakitay mo angkon sa silot, kay mga purdoy na magitaan eh. Unya, og kanang ilang kawat karon. Imagine ang ato kunong utang karon, atong last month, 18 trillion. Karon, 19 trillion ako no. Og wa ko masayo pa tong akong nadunggan sa gisulti ni isa to, Barsaga ba to? Kana si Congressman Barsaga, naman siya bagong vlog karon. Naingon siya, lisod na kay ato rong nasod. Kada buwan mo increase ang atong utang, mo abot og trilyon. Perting dako ang utang og tinuod na matapos ning tuiga pila na may utang na to. Punan pa ani ron ni ang krisis sa gubat, di magsigi nagpangutang at pila na ka trilyon. Lisod gyud tagbayad sa 12 trilyon. Samot na ni rong 19 trilyon na. Luha ani, mga purdoy ta ani oy. Nya unsaon man ato na silang pasilutan nga di man sad sila masilutan kay wa magay sila kaso. Ang mosulti hinuog kinsay tinuod nga nanguha ang kwartaha mao manoy kasuhan na karon ang 18 Marines matud pa ni former congressman defensor man siguro to Mike defensor ba na ingon siya ang iya kuno siya nga nisulti o kinsay kuan nanaseroy upat ka kaso nga giatubang nya ang katukunong 18 Marines hasta si Attorney Baligod nga mo'y nisulti nga naa sila gideliver naka-observe sila kinsa gyud tinuod nga naghipos ato mga kwartaha karon tagun-om na kuno ko bukaso pero ang mga gipangsulti nga mga ngan why kaso mao na mga purdoy na gitaan nya sige silang pangutang nagi ko nadunggan atong balita natong niaging semana na nagplano na kuno atong presidente o unsa sa kunoy mga government properties karon nga ilang pamaligya hurot-hurot nagbaligya ang ato mga government properties ang atong tubig ang nagkontrol private na ang atong energy ang nagkontrol private na atong airport nagbaligya na pulos-pulos na gibaligya. Ang sunod ani kanang imong tupad mo ibaligya. Kadagko atong mga kantidad atong ilang gipangkuan ang atong mga gold reserve gibaligya na. Na ako'y former classmate sa una nga nakabanag adik gihurot yung pamaligya ang ilang mga butang. Hasta pagong ilang kurente naputlan sila hasta pang kurente gikamang pa kay gibaligya. Ang kanang koneksyon silang balay ba? Mo tingali na kinaiyas mga adik no kusog mamaligya. Unya ang halin wa kay makita. Ngano man isuyo praman. Karon dako kay tag-utang pero wa kay tay nakitang dagkong projects. Nya unsaon nato ni pagbuntog ginamit ang prinsipyo ni Hesus ayaw pakiglalis antos lang nya kita maoy mudawat sa kasakit o sa kamatayon. Unya kung kitang tanan nga mga Katoliko dinhi sa Pilipinas, duna na tanian ang gugma sa pagantos o pagbuntog aning kahakog sa kwarta, nya mo puyo na tag pobre nga kinabuhi, nya mo trabaho tag maayo, nya ang atong income atong ipaambit sa mga kabos, kanang mga kurakot diha, mga wagtang na sila. Kay dili naman na nato butaran sunod eleksyon. Din aman sa tamahaylo anang ilang kwarta hatag-hatag ka ng mga ayuda-ayuda nga pangilad ragyod sa atong katilingban, pangilad sa mga kabos.
Din anak nato dawaton kay andam natang mopuyo og kinabuhing kabos. Ang nakaapan manggod nato kita kunuhay mga kabos, managinot manggod ta og na ihatag tag 1,000, tag 200, tag 300 para sa eleksyon. Dayon man tag ingon, may na lang ni. Ayaw. Mopuyo tas kakabos. Mahalag inighuman sa eleksyon, makuyapan na tas gutom kay wa na tay kaon. Basta wa lang tay gidawat nga suborno gikan aning mga animal nga mga kawatan sa atong katilingban. Mauna ang kalig-o ni Hesus. Si Judas nada sa haylo sa kantidad. Ni ending nga naghikog si Judas. Hinaot unta ang mga Judas sa atong nasod, managhikog sa unta sila. Murag na kinahinay na maghikog. Hinaot unta nga kita makat-on ta sa panag-ingna ni Kristo. Karon ang ato mga apostoles, di apostoles man sila, gasulob-sulob na ni apostoles na. Ato ni rong isend off sila. Manuroy ni sila balay. Mga balay, ilang blisingan. Hinaot unta, kutob sa Sabado Santo, buhi pa ni sila. Unsa may tumong ana, aron pag sangyaw sa grasya sa Dios. Nga dili kwarta ang atong gikinahanglan kung dili panalangin nga Dios nun. Muna, kamong mga tagbalay nga sak-an aning atong mga muram sa mga buutan nig naong atong mga liminister niyan ay uban sa kadudahan sa mga naong pero buutan gini sila. Dawatan ninyo ha. Basig inyo ni ipaghot sa iro. Dawata. Nguna siya hinaut-unta nga ang atong kahayag mao gyud ang Ginoo. Dili ning mga pulong sa mga tao nga mga liwat ni Judas, liwat sa mga Pariseo nga tanawang mga Pariseo diri. Galagot na sad silang Lazaro. Si Lazaro gibanhaw ni Hesus. Ila na sang patyon, nangayabag naman ni sila. Patay gyud. Mupay bag-o pa in taong nabanhaw si Lazaro, patyon na sad. Pagka mga animal gyud. Sunan ka? Ang ayan unta gani kang muhikap, hala, nabanhaw nagikas minatay. Ila na sang giplanuhang patyon. Di unta ta moliwat nila ha. Maliwat unta ta nila ni Hesus, ni Maria. Si Maria ang iyang tinipigan nga pahumot nga mahal kaayo, gibukbok niya sa tiilan ni Hesus. Si Judas nga animal kayog batasan, gianugunan sa kaanugon ana gibaligya pa lang unta na niya ang halin ihatag sa mga kabos na ingon ana kamaro ni ang mga kawatan. Ilag yung kwartahon ang mga butang. Baligya mo na mga kawatan kusog kay mamaligya. Nya wa kuno to siya moingon nga ibaligya na para sa mga kabos. Pakaron ingnon lang dito si Judas matud pa diri tungod kay kawatan manggod siya. Unya, iyang kwartahon ang pahumot, haron siya may nagkupot spuntil, mura man siya Congress nga may nagkupot sa atong purse sa nasod. Sila ang Congress ko no, ang atong legislators, sila mo gi-assign nga magbantay sa atong panudlanan sa kaban ng bayan. Mao na siya. Nya sila sad kadaghanan mga kawatan kuno lang sad kay unta ka kita o mayo ni angkon pa nila. Naalay ni sulti pero wapay ni angkon. Mausad si Judas kanibitang asayna nato sa kwarta, maubayan na sila yung mga kawatan kasagaran. Tanawan ng asawa nga asaynan sa banas kwarta. Ila sa dang kawaton panagsa. Kawaton mayingon nga ng bana usal. Asa naman tong kwarta di ay day? Ay sige magkapangutana di ay kadaghang gastuhan diri. Magisog-isog dahil na sila, mga buangon na sila. Pero ilahan lagi na nimo kanang gasunod sa Ginoo kay nga naman magsige ra ginag-alagad nya wa gina sila mga kanang daghan nga material nga mga butang dili parehaan ang atong pipila diha sa kongreso nga sukad lang na elected pagka congresswoman o congressman ang mga sakyanan midaghan 40 pag yung mahala tag 40 million 20 million hastang bakos million na hastang ilang mga bag million na sukad lang nga na elected
Nindot kay nang na-elected sa atong katilingban nga hangtod karon pobre lang gyapon. Kinsa kaha sa ato mga former o mga present nga mga elected o appointed government officials nga gikan sa paglingkod hangtod karon yano lang gyapon kinabuhi. Mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret ato ng pamalandungan 12 ka apostoles nga gipili ni Hesus gikan sa iyang daghang mga disipulo, nipili siya 12 kay mao gitoy iyang gitawag og die-hard followers. Pero naa pag-iusa nga ginganlag Judas nagbudhi niya. Iingna imong tupad. Ingna na ay Judas sa inyo. Pangutan-a ba ingna na ay Judas? Nakasuway na mo og na ay Judas sa imong kinabuhi? Na? Ako nakasuway na sad ko. Nya usahay sad nahimo sad kong Judas. Una nga importante kaayo ang pagsabot nato nga dili di ay tanan nga atong gitan-aw nga murag die hard nato, die hard gyud sa tinud-anay. Kay bisan gani si Pedro, si Simon Pedro niingon, Ginoo, andam man ko magpakamatay nimo. Si Jesus nga nasayod na daan sa kasing-kasing giingnan las Pedro na andam ka magpakamatay, di pa gani mo tuktugaok ang manok karong gabhiuna, imo na kong ilimod og katulo. Nasubo si Jesus, pero dili siya mo give up. So kinsa man gyud tinuod nga die hard? Ang mga apostoles ngadto ni Kristo o si Kristo ngadto sa mga apostoles? Kinsa man gyud tinuod nga die hard? Parishioners ngadto sa pari o pari ngadto sa parishioners? Nagalibog na. Kinsa man gyud tinuod nga die hard? Mga Kristiyanos o Katoliko o si Jesus ngadto sa mga Kristiyanos o Katoliko? So ang tinuod nga die hard lover nato mao gyud si Jesus. Kita paling-paling ra gyud. Mao bitaw na nga mukatawar ako na ay mo comment nako kanis Padersiano member manis DDS. Ang meaning kuno anang DDS kay lain-lain nag-meaning, pero ang akong pagsabot ato murag giingnan ko nga die hard Duterte supporter. DDS, die hard Duterte supporter. Lingya imong tupad, ingna mo na tan-aw ni mong Padersiano. Ingna ko no, ingna. Padersiano, DDS na die hard Duterte supporter. Ako nang i-declare karon ha, kay maabot man gini sa social media, i-declare ko gyud ni dili ko DDS, dili ko die hard Duterte supporter. Usbon ako ha, dili ko die hard Duterte supporter. Doon ako'y tulo ka die hard ko. Tulo ra gyud ka buok nga die hard ko. Pwede ko niyo tawgon og DJS. DJS. Bisag dili ko takos, pero ako nang isulti. DJS. Die hard Jesus supporter. Mao na naningkamot yun ko nga ang tanang gisulti ni Jesus dihas Bible na akong nakatunan, ako gyong paningkamutan og sangyaw og puyo. Muna magsigi kong ingon, ayaw mo pangulor sa inyong buhok, ayaw mo pangulor anang inyong naong, kanang inyong mga kilay, ayaw kiskisi, ayaw mo patato, ayaw mo pagpalaygit, ayaw mo pag-abortion, ayaw mo pag-pills, ayaw mo pag-kondom, ayaw mo
kaning premarital sex, ayaw mo pagpuyo-puyo, ayaw mo pag same-sex union, kay kining tanan pulos gidili ni Jesus. Bisag masuko pa mo nako, bisan pag inyo pa kung ingnon din ako mupalit ni mog slat. I don't care because I am DJS. Oh. Hindi. Klarohon ko na ha, di ko DDS, DJS ko. Muna'y una, tawag ko ninyo DJS, bisag di ko takos. Makak malagi ka pa der. Oh, San Pedro bitaw, DJS man sad to, namakak man sad. Pero, ningkamot yun ko. Di ko parehang hudas nga maghikog tungod lang kay kay nakahibaw sad ko nga si Jesus pinangga kay niya ang mga makasasala. Pinangga kay niyang makasasala. Lingia, imong tupad. Naklaro man kayo, pinangga ka ni Jesus. Naklaro kayo, pinangga ka ni Jesus. Nga naman, kay makasasala ka. Ningon ko si Jesus, I came for sinners, not for the righteous. Nganong mabalaka man kog makasa ako tungod sa akong kahuyang. Total wa man mausab ang akong pagka-diehard ni Jesus. Kay ningon man sa si Jesus nga basuli ang inyong mga sala. Kay andam ko pagpasaylo nimo 70 times 7. Nya pasaylo asa nang nakasa. Muna ako wa sa diyoy nakasa nako nga akong gidumtan. I am very very clear sa akong conscience. Wa gyud ko'y taong gidumtan bisan pa kanang gasigig dumot nako, kanang gasigig daot nako, bisag nakadawat og kaayuhan. Mudaot lang yapon. Di jud ko magdumot ana. Nganuman, I am DJS, bisan dili takos. Second, pwede ko niyong tawgon og DPS. DPS. Ang sama ng DPS? Die Hard Poor Supporter. Mao nang tanan akong gibuhat. Gikan pas pag-eskwela nako, high school, ngaris college, hangtod karon. Ang ako diyong gipaningkamutan nga makatabang ko sa mga kabos in my own little way. Kaning atong mga slots, kining akong pagpakauaw, siging pangayo, para nis mga kabos, pagtukod o mga balay, hatag o mga bugas, hasta ning atong income sa social media, na amat sa tay income sa YouTube, nga klaro-klaro, lamyon ranis mga kabos, nga nagsigig pangayo nato dinhi, gasunod-sunod nato. Di jud ko pulan ana, mismo ako, wa na ko'y ako, basta naa lang yun ko ikahatag sa mga kabos. Dili ko gara-gara nga naadyo ko'y daghang ikahatag na pay ni komedya nako diri sa Loyo Pader, dato na kay kakaron. Porting dato dato sa huna-huna. Nga naman, sige yung hatag. Ilhan man animong dato kay kusog ang manghatag. Ang dato nga tinuod kusog ang manghatag. Kanang tao nga way kwarta, daw man na. Daw. Gilingay mong tupad, dato ka. Nadato ka? Oh, ana. Ay lang sumpay. Kaya ako dato man jud kus kwarta. Tinudanay, dato kus kwarta. Nga naman, nahigugma man kus mga kabos. Una, sugod pa kog high school, specifically 1984, second year, college de, sugod college, 1984, second year college ko ato. Nanakoy hunahuna unsaon pag unsay mabuhat nako para sa mga kabos didto sa among bukid sa Kahugan. Gatukod kog youth organization. Magtampo-tampo mig piso ang buwan. Pero ako mutampo jud kog 20 pesos, labing minus average. Kay para makatabang ko sa mga kabos. Og nakatabang gid mi hinay-hinay. Hangtod ni graduate kog college, trabaho nako diha sa Land Bank. Mao toy akong regular nga trabaho sa Land Bank. Dili na ko muhatag og piso-piso, gatos-gatos na. 8 years mo na akong gibuhat. Pero among balay,
Di ka kakita dito dinato, wa mi supa, wa mi lamisang tarong, wa mi mga platong tarong, wa gay mi anang mga sayo na kanang luto-luto nga kanang imo lang anaon musiga dayon. Wa mi ana, wa mi TV. Wa gani mi klarong jealousy, higda la salog, sa habol og sako. Mo na akong gibuhat hangtod ni resign ko sa land bank, nisod ko sa seminaryo. Sige lang gyapon tabang hangtod na pari ko, dili na piso-piso, dili na 100 ang akong gitunol sa mga kabos, 1,000 na. Hangtod karong napari ko napay usahay mamilyon-milyon pa. Dato kayo. Purting dato Pero wa ko'y bisan 1 peso nga gibilin sa akong bulsa nga akong claimon nga ako ni nga di ko ni ihatag kay ako gyud ni. Usa ra gyud akong gitipigan nga moingon kong ako ni ang ako ra gyung pagkapari. Pero ang income sa pari ato na, inyo na. Di mo mutuo, bala mo diya. Basta mo na ako. So tawag ako niyog DJS, DPS, pwede sa kunyog tawgon o DFS. DFS. Ang saman, Die Hard Filipino Supporter. Filipino Supporter. Muna kung magbunyag ko, mo koreksyon yung ko anang mga ngan sa bunyagan nga pulos na yun in English ang mga ngan. Mga di na kayo masabtan. Dili na Filipino ang mga ngan. Masuya manggog ko. Maminaw ko ngan sa mga Japanese. Japanese may ilang mga ngan. Adto kas Chinese, Chinese may ilang ngan. Adto kag American, American ilangan. Adto kag German, Germanese, German sa ilangan. French sa ilangan. Dinis Pilipinas. Kaya nga kay mga ilong stateside kay mga ngan. Murabag para nako kanang paghatag og ngan nga dili na Filipino ang sound, para nako nahimo natang anti-Filipino. Sayang ang atong ingon ang mamatay nang dahil sayo, hilas nimo. Mo nang dili sa kuganahan kayo anang magsigi og abroad. Ang hunahuna maka-abroad. Kay ganhitas Pilipinas, mga matay ta dinhis gutom. May ginang abroad. Sorry pa nga sa mga OFW ha. Sorry kay ninyo. Pero di ko ganahan ana. Kung ang inyo yung gitanaw nga kaluwasan, makuha nato gikan sa abroad. Why? Ang atong nasod, dili makaluwas, naidaghang malita nga kwarta. Purting kwarta. Naatay trillions nga income kada tuig. Ug ato lang unta ning gamiton para sa mga Filipinos, madato ta. Doon na lang tay mga leaders nga dili diehard Filipino supporters. Mga kawatan, giunay tagkawat, giunay tagdaog-daog, giunay og lata ang atong nasod. Sige. Muna ako. Muna mo comment ko, nganong gibutang man dito si former President Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Nawaman gani siya kaso din sa ato korte. Ang atong korte din functional man ngano magsalig man ta ng foreign courts. Ngani man tay Filipino courts. I am a diehard Filipino supporter. Di ko foreign supporter. Kamong nagsigig ingon na ako Duterte ko, dili naluoy lang ko aning tiguang natong former president bago pang nag-birthday sa iyang 81st birthday na piniriso lang yapon. Why kaso? Klaro? Di ta maluoy ana. Kusog kita maingon unaha ang senior citizen, unahag linya ang senior citizen, ayaw lisod-lisura ang senior citizen, mulabang sa kalsada, tagaig yung chance ang senior citizen. Tuay senior citizen ay layo kay pamilya, deprived of family, deprived of property, deprived of liberty. Why kaso former president nato dinhi di ta maluoy ana Filipino? Mao pa nay nagpalubong ni atong ato sang Filipino nga dugay kay wa malubong former president.
Marcos Sr., maunay nagpa-increase sa sweldos mga government employees nga hapit na times 2, times 3 ang inyong mga sweldo. Maunay nagpa-increase sa number of years sa lisensya. Maunay nag-build. Maunay ni sagang nato niya itong COVID-19. Maunay ni buntog sa mga NPA. Maunay nagpa-lower sa atong mga drugas. Nagpa-drawer sa atong mga insurgency. Bahala nagsadaan siya. O sige, butang na to, sadaan siya. Pabuli ka diri, i-convict na to, prisoho na to, kung sadaan siya. Pero din his ato, kay pro-Filipino man ta, nindot mga atong korte, naatay Supreme Court, dapat ay Appellate Court, dapat ay mga lower courts, daghan kay na, ngilngig kay nga to mga lawyers din Hindi, nganli ko nyo DDS, i-deny gina nako. Nganli ko nyo DPS, okay. Die hard poor supporter. Sige, dili ko takos ana. Nganli ko DFS, die hard Filipino supporter. Okay ko ana. Nganli ko og DJS. Muna si Jesus, die hard poor supporter. Og sa iyang pagtabang sa mga kabos, ikalagutan siya sa mga dato nga mga Hudiyo, mga Parisiyo o mga pari. Mga pari. Mo'y nagpatay ni Jesus. Kay dili sila die hard God supporter. Die hard sila sa ilang pride. Nga sila gihawd, sila gi masunod. Nya kay wa man mosunod si Jesus kay ang mga kabos may iyang gisunod, gipatay siya. Si Jesus die hard sinner supporter. Ang mga makasasala iyang pasayloon, naglagot ang mga Parisiyo o ang mga leader sa katilingban sa mga Hudiyo nga mga pari tungod sa iyang pagpasaylo sa mga makasasala. Apil na tong adulterous woman, apil na tong tuang mga sanlahon. Naglagot sila. Pero si Kristo wa gyud magpapaling-paling. Kung dili na ta ma-die hard Jesus supporter, mawa sad ang tanan nagugma nato sa Pilipinas, sa atong kapwa Filipino o sa atong kapwa makasasala. Ngunang moingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, awiton ko ang imong kaluwasan. Kanus-a mo abot ang kaluwasan sa Pilipinas kung mahimo tang DFS, die hard Filipino supporters. Dili DDS. Sige, kinsa man sa ron kuno be ang nagpakita nga DFS gyud, die hard Filipino supporters, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay nalamog tubag, pamalandong tinarungag pamalandong. Kinsay nagbuhat og mga buhat nga nakatabang sa mga Filipinos, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay nalamog tubag. With your open heart and open mind and open eyes, look around. Remember, analyze, kinsa gyud aning grupuha, Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group, ang dunay DFS na kasing-kasing. Punan pa natog DPS, kay porti mang daghanang pobre nato, die hard pobre supporter, DPS. O, kinsa Manila. Kanay mong tupad, lingian. Ingna, unsa man ka, DPS ka, DDS, o DFS. Ingna. Nindog tayo. Kapoy yaw-yaw. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga naghatag kanato sa kaluwasan. Mapaubsanon kitang moingon, dungga kami Ginoo.